Ang bigat ng diploma sa kanyang mga kamay ay kasinbigat ng pag-asang nakasabit sa kanyang mga balikat. Hinaplos ni Michelle ang nakaumbok na selyo ng unibersidad. Ang magaspang na tekstura nito ay tila isang pangako ng isang maningning na kinabukasan. Summa cum laude, Bachelor of Science in International Business. Sa maliit at masikip nilang apartment sa isang sulok ng Maynila, ang piraso ng papel na yon ay parang isang gintong tiket. Anak, hindi mo kami binigo. Garalgal ang boses ni Gregorio, ang kanyang ama. Isang dating guro sa probinsya, ang mga guhit sa noo nito ay mas malalim pa kaysa sa mga ilog na tinawid nila para lang makarating sa Maynila. Ang mga kalyo sa kamay nito ay testamento ng libo-libong pasaherong isinakay sa minamaneho nitong taxi. Darating ang araw, ikaw na ang magiging big boss sa isa sa mga matatayog na gusaling yan sa Makati. Lumapit si Pilar, ang kanyang ina, may dalang isang maliit na cake na may iisang kandila. Ang amoy ng pagod mula sa 3 part-time na trabaho cashier sa umaga, labandera sa hapon, at tagasilbi sa isang karinderya sa gabi ay hindi maitago ng matamis na amoy ng cake. Pero sa mga mata niya walang bakas ng pagod, tanging purong pagmamalaki. Para sa aming matalinong dalaga. Sabi nito, nangingilid ang luha. Niyakap sila ni Michelle nang mahigpit. Itay, inay, pangako po. Aalisin ko kayo sa hirap. Bibigyan ko kayo ng buhay na hindi nyo na kailangang magbilang ng bawat sentimo. Noon ang pangakong yon ay tila abot kamay. 3 taon ang lumipas, 4:00 ng madaling araw, ang malamig na sahig na marmol ng 19 na palapag ng Nexus Holdings Tower ay mas malamig pa kaysa sa hanging humahampas sa pisngi ni Michelle. Ang hawak niya ngayon ay hindi na isang diploma, kundi isang mabigat na mop. Ang amoy sa paligid ay hindi na matamis na cake, kundi ang matapang na amoy ng disinfectant. Ang pangako niya sa kanyang mga magulang ay nakasabit pa rin sa kanyang mga balikat. Pero ngayon, kasinbigat na ito ng buong mundo. Hoy, Michelle, bilisan mo dyan. Bago dumating ang mga dragon. Sigaw ni Luz Viminda, o Luz, isang biyudang nasa edad 40, 5 na kasama niyang janitress. Si Luz ang tanging kaibigan niya sa gusaling iyon, ang tanging nakakaalam na ang babaeng nagpapakintab ng sahig ay may kakayahang magsalita ng 5 lengguwahe. Opo, Nay Luz, patapos na po. Sagot ni Michelle, pinipiga ang mop sa timba. Bawat patak ng maruming tubig ay tila isang patak ng kanyang mga pangarap na nasasayang. Paano siya napunta rito? Isang malubhang sakit sa puso ang tumapos sa pagtataksi ng kanyang ama. Ang operasyon ay umubos sa lahat ng kanilang naipon at nagbaon sa kanila sa utang na imposibleng bayaran. Ang diploma niya na dati isang gintong tiket ay naging isang walang silbing paalala ng isang kinabukasang hindi dumating. Ang mga kumpanyang inaplayan niya ay laging may isang dahilan. You lack experience, or we're looking for someone from a more prominent family. Kaya't heto siya, isang invisible na babae sa isang mundo ng salamin at bakal. Naging anino na lang siya, isang pares ng kamay na naglilinis ng kalat ng iba. Nakikita niya ang mga empleyadong kaedad niya, nakabihis ng mga mamahaling damit, nag-uusap tungkol sa stock market, mga bagong proyekto at mga planong bakasyon sa ibang bansa. Samantala ang iniisip niya ay kung sapat ba ang perang matitira sa sahod niya para sa gamot sa puso ni Itay at sa maintenance ng presyo ni Inay. 7:00 ng umaga, nagsimula nang dumating ang mga empleyado. Para kay Michelle, hudyat iyon para lalo siyang maging parang hangin. Mabilis siyang gumalaw sa mga pasilyo, yumuyuko, umiiwas sa mga nagmamadaling yabag ng mga nakakintab na sapatos. Biglang bumukas ang pinto ng elevator at lumabas si Mr. Ricardo Vargas, ang CEO. Nasa mga huling taon ng 40, matangkad at laging nakasuot ng perpektong planstang suit. Minana niya ang Nexus Holdings mula sa kanyang ama at dala niya ang isang kayabangan na tila nagsasabing pag-aari niya ang mundo. Naglakad ito sa pasilyo na parang hari.
Hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Para kay Ricardo Vargas at sa lahat ng tao sa palapag na yon, si Michelle ay bahagi lang ng muebles, isang bagay na nariyan para magmantina ng kaayusan pero hindi kailanman kinakausap o pinapansin. Iyon ang masakit. Hindi ang pagod sa katawan, kundi ang pakiramdam na wala kang halaga. Pumasok si Michelle sa pantry para punan ang lalagyan ng kape nang marinig niya ang boses ni Ricardo na umalingaw-ngaw mula sa conference room. What do you mean the translator cancelled anong oras na? The call with Sheikh Al-Jamil is in 30 minutes. This is a billion-peso deal. Nagkaroon ng biglaang tensyon sa buong palapag. Ang mga empleyado ay nagbulungan. Ang sekretarya ni Ricardo ay nagmamadaling tumawag sa telepono, nanginginig ang boses. Sumilip si Michelle mula sa pinto ng pantry. Nakita niya ang gulo. Si Ricardo ay paroot parito sa loob ng kanyang opisina. Ang muka ay namumula sa galit at pag-aalala. Ang deal sa Al-Jamil Group mula sa Dubai, ang pinakamalaking proyekto ng Nexus Holdings sa taong ito. Kung mabibigo ito, malaking dagok yon sa kumpanya. Find me another one. Now. Kahit sinong marunong mag-Arabic. Sigaw ni Ricardo, ang boses ay desperado. Sir, it's impossible to find a professional business Arabic translator in 30 minutes. Sagot ng isang manager, takot na takot. We've called all the agencies. Impossible. Ibinagsak ni Ricardo ang kamao sa kanyang mesa. Ang tunog ay yumanig sa katahimikan. Walang imposible sa akin, gawin niyo ang trabaho niyo. Bumalik si Michelle sa kanyang cart. Nang panlinis, ang puso niya ay tumitibok ng mabilis. Arabic. Isa iyon sa mga lengguwaheng pinag-aralan niya sa kolehiyo. Isang wikang minahal niya dahil sa pagiging komplikado at makasaysayan nito. Kaya niyang isalin hindi lang ang mga salita, kundi pati ang kultura at mga nuances sa likod nito. Pero sino siya para mag-alok? Siya lang ang babaeng tagalinis. Tatawanan lang siya. Ipapahiya. Nagpatuloy siya sa pagmomop, pilit na iwinawaksi ang ideya sa kanyang isip. Hindi niya pwedeng isugal ang trabahong bumubuhay sa kanyang pamilya para sa isang sandali ng kabaliwan. Ngunit nang lumabas si Ricardo mula sa kanyang opisina, ang mukha ay puno ng pagkatalo at ang kanyang mga mata ay desperadong naghahanap ng kahit anong solusyon. Napako ang tingin nito sa kanya. Huminto si Ricardo. Tinitigan niya si Michelle mula ulo hanggang paa. Ang kupas niyang uniforme, ang gomang gwentes, ang pagod sa kanyang mukha. Isang mapanuyang nangiti ang gumuhit sa mga labi ng CEO. Ang desperasyon nito ay biglang napalitan ng mapang-insultong paglalaro. Lumakad ito palapit sa kanya habang ang ilang mga empleyado ay napahinto para manood. Para silang nasa isang sirko at si Michelle ang hayop na itatanghal. Well, what do we have here? Sabi ni Ricardo, ang boses ay malakas para marinig ng lahat. Ang kanyang mga mata ay nang-uuyam. Baka ikaw. Tumigil ito. Tinitiyak na lahat ng atensyon ay nasa kanila. Marunong kang mag-Arabic. Ang tawanan ng ilang empleyado ay parang mga bubog na tumusok sa puso ni Michelle. Ang hangin ay napuno ng panghahamak. Ang kanyang pagiging invisible ay biglang nawala. Ngayon siya ang sentro ng atensyon, isang katatawanan. Nakatayo lang siya roon, hawak ang mop na parang isang kalasag, habang ang mundo niya ay huminto sa pag-ikot. Ang tanong ay nakasabit sa hangin, hindi isang tunay na katanungan, kundi isang insulto na naghihintay lang ng kanyang katahimikan bilang kumpirmasyon. Ang halakhak ay kumalat sa pasilyo na parang lason. Bawat tawa ay isang sampal sa pagkatao ni Michelle. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang pamilyar na hiya na sa loob ng 3 taon ay naging parang pangalawang balat na niya. Ang natural niyang reaksyon ay yumuko magtago sa likod ng kanyang buhok at hintaying matapos ang sandali ng kahihiyan. Pero may nag-iba. Sa gitna ng pang-uuyam, nakita niya ang refleksyon ng sarili sa makintab na sahig na marmol. Isang babaeng nakayuko, hawak ang isang mop
Tila tinatanggap ang kanyang lugar sa ilalim ng lipunan. Sa isang iglap, hindi niya nakita ang sarili, kundi ang pagod na mukha ng kanyang ina at ang nanghihinang mga mata ng kanyang ama. Ang pangako niya ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, aalisin ko kayo sa hirap. Paano niya iyon magagawa kung habang buhay siyang mananatiling anino? Dahan-dahan, itinaas ni Michelle ang kanyang ulo. Ang pagyanig sa kanyang mga kamay ay huminto. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang apoy na matagal nang natutulog. Tinitigan niya si Ricardo Vargas ng diretso sa mga mata. Isang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig, ngunit sapat na yon para patigilin ang lahat ng halakhak. Opo. Ang katahimikan na sumunod ay mas malakas pa kaysa sa ingay kanina. Maging si Ricardo ay natigilan. Ang mapanuyang nangiti sa kanyang labi ay bahagyang naglaho na palitan ng pagtataka. Anong sabi mo? Nauutal na tanong ng CEO. Inulit ni Michelle, mas malakas mas buo ang boses. Opo sir, marunong po ako. Isang empleyado sa gilid ang humagikhik hindi makapaniwala. Ngunit ang iba ay nakatitig lang naguguluhan. Si Ricardo na nabawi na ang kanyang kompostura ay tumawa ng malakas isang tawang pilit at puno ng pagdududa. Talaga isang janitress. Lumingon siya sa mga empleyado na para bang nagsasabi, naririnig niyo ba ang kabaliwang ito? Tumingin siyang muli kay Michelle. Sige, patunayan mo. Kung magagawa mo talagang isali ng usapan namin ni Sheikh Al-Jamil, hindi lang doble, kundi triple. Ang sahod mo simula bukas. Pero kapag pinalpak mo ito, lumapit siya at bumulong, sisiguraduhin kong kahit sa kangkungan ay hindi ka na makakapulot ng trabaho. Iyon ay hindi isang alok. Iyon ay isang hamon na may kasamang banta. Isang bitag. Inaasahan ni Ricardo na aatras si Michelle, na aaminin niyang nagbibiro lang siya. Ngunit hindi umatras si Michelle. Tumango siya. Sige po sir, tatanggapin ko. Walang nagawa si Ricardo, kundi panindigan ang kanyang sinabi. Ang kanyang sekretarya ay nag-aalangang iniabot ang telepono sa conference room. Pumasok si Michelle sa silid na yon, isang lugar na araw-araw niyang nililinis pero hindi kailanman inakalang papasukin niya bilang isang kalahok. Ang mahabang lamesang yari, sa mahogani, ang mga mamahaling upuang katad, ang malawak na bintanang tanaw ang buong Makati, lahat ay tila nangungutya sa kanyang kupas na uniforme. Umupo si Ricardo sa kabilang dulo ng mesa, habang ang ilang matataas na opisyal ay pumasok at tumayo sa gilid mga saksi sa napipintong katatawanan o himala. Tumunog ang telepono, itinapat ng sekretarya ang speaker. Isang malalim at makapangyarihang boses ang narinig nagsasalita ng mabilis at tuloy-tuloy na Arabic. Ang mukha ni Ricardo ay agad na nagpakita ng pagkalito. What? What is he saying? Lahat ng mata ay napunta kay Michelle. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata saglit. At nang imulat niya ito, wala na ang janitress na si Michelle. Ang naroon ay si Michelle ang summa cum laude, ang dalubhasa sa international business. Assalamualaikum Sheikh Al-Jamil. Magalang na bati ni Michelle sa telepono. Ang kanyang pagbigkas ay perpekto, ang tono ay magalang at propesyonal. Ako po si Michelle ang magiging tagapagsalin para sa pag-uusap na ito. Ikinagagalak ko po kayong makausap. Sa kabilang linya nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita ang Sheikh. Ang tono ay nagbago mula sa pagkadismaya patungo sa pagkamangha. Waalaikumsalam, sagot nito sa Arabic. Nakakagulat. Ang iyong pananalita ay mas malinaw pa kaysa sa dati naming nakausap. Isang karangalan. Namatay ang lahat ng bulungan sa silid. Ang mga panga ng mga opisyal ay tila nalaglag. Si Ricardo ay napanganga, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagkamangha. Sir, sabi ni Michelle bumaling kay Ricardo at nagsalita sa Ingles.
The sheikh is expressing his frustration. He feels that the terms in Clause 11B of the contract do not reflect the mutual respect discussed in your initial meeting. He feels it's too one-sided, favoring Nexus Holdings' short-term gains over a long-term partnership. Hindi lang isinalin ni Michelle ang mga salita. Ipinaliwanag niya ang sentimiento sa likod nito. Tell him we can offer a 3% discount. Nagmamadaling sagot ni Ricardo, halatang hindi naintindihan ang tunay na issue. Umiling si Michelle. With all due respect, sir, I don't think this is about money. Sabi niya ng may kumpiyansa. Tumingin siyang muli sa speakerphone. Sa Arabic sinabi niya, Sheikh Al-Jamil, nauunawaan po namin ang inyong punto. Ang Nexus Holdings po ay hindi lamang naghahangad ng isang kontrata, kundi ng isang matatag na samahan na nakabatay sa tiwala at paggalang. Ang isinasaad sa Clause 11B ay isang standard na format lamang at bukas po kami sa anumang suhestyon ninyo para ito ay mas maging patas para sa magkabilang panig. Sa sumunod na 20 minuto, si Michelle ang nagdala ng buong pag-uusap. Siya ay naging tulay, hindi lang ng 2 wika, kundi ng 2 magkaibang kultura ng pagnenegosyo. Ipinaliwanag niya kay Ricardo na sa Middle East ang relasyon at tiwala ay mas mahalaga kaysa sa numero sa kontrata. Ipinayo niya kung anong mga salita ang dapat gamitin para ipakita ang paggalang at pangmatagalang intensyon. Sa bawat pagsasalita niya, mas lalong lumalambot ang tono ng sheikh. Sa bawat pagsasalin niya, mas lalong lumalaki ang paghanga at marahil pagkatakot sa mga mata ni Ricardo. Kung ganoon, sabi ng sheikh sa huli, payag akong ituloy ang kasunduan sa kondisyon na si Miss Michelle ang magiging pangunahing contact person ko para sa lahat ng komunikasyon. Ang kanyang pangunawa sa aming kultura ay isang malaking yaman para sa inyong kumpanya. Sir, the sheikh agrees to the deal. He wants me to be his main point of contact. Kalmadong pagsasalin ni Michelle. Oo naman, absolutely. Halos masamid na sagot ni Ricardo. Nang matapos ang tawag, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa conference room. Ang mga opisyal na kanina'y nag-aabang ng isang palabas ay nakatitig ngayon kay Michelle na parang nakakita ng multo. Ang babaeng araw-araw nilang nilalampasan sa pasilyo, ang babaeng nagpupunas ng kanilang mga mesa, ay kadarating lang na nagligtas ng 1 bilyong pisong kontrata. Dahan-dahang tumayo si Michelle, kinuha niya ang kanyang mop at timba na naiwan sa labas ng pinto. Hinarap niya si Ricardo Vargas na nakaupo pa rin tulala. Walang bakas ng pagmamalaki o pagyayabang sa kanyang mukha. Tanging isang simpleng pagpapaalala. Sir, sabi niya ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Tungkol po sa ipinangako ninyong triple na sahod. Napalunok si Ricardo. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Sa sandaling iyon sa harap ng kanyang mga pinagkakatiwalaang opisyal, wala siyang nagawa kundi tumango. Sa ilalim ng mga matang nakatingin ang makapangyarihang CEO ng Nexus Holdings ay natalo. At ang nagpatalo sa kanya ay ang babaeng hindi man lang niya itinuring na nakikita. Ang balita ay kumalat sa buong gusali na mas mabilis pa sa apoy. Ang janitress na nagsalba ng Al-Jamil deal. Bago matapos ang araw ang bawat empleyado mula sa ground floor hanggang sa penthouse ay alam na ang pangalan ni Michelle. Ang dating invisible na babae ay bigla na lang naging isang alamat. Kinabukasan pagpasok ni Michelle sa trabaho, ramdam niya agad ang pagbabago. Ang mga taong dati nilalampasan lang siya ay bumabati na ngayon. Good morning, Michelle. May mga ngiti, may mga tango ng paghanga, at mayroon ding mga tingin na puno ng inggit at pagdududa. 9:00 ng umaga, ipinatawag siya sa opisina ni Ricardo. Ang paglalakad niya sa pasilyo, papunta sa opisina ng CEO, ay parang isang prosesyon.
Ang bawat pares ng mata ay nakasunod sa kanya. Pagpasok niya sa malawak na opisina, hindi siya pinaupo ni Ricardo. Nakatayo lang ito sa likod ng kanyang dambuhalang mesa, nakatingin sa labas ng bintana, tila pinagmamasdan ang kanyang kaharian. Alam mo, Michelle, nagsalita ito ng hindi lumilingon. Ang nangyari kahapon ay isang anomalya. Isang swerte. Huwag mong iisipin na dahil doon ay espesyal ka na. Hindi ko po yun iniisip, sir. Mahinahong sagot ni Michelle. Humarap si Ricardo, isang malamig na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Good. Dahil ang swerte ay nauubos. Ang tunay na kakayahan, kailangang patunayan. May kinuha siyang isang napakakapal na folder mula sa kanyang drawer at inilapag ito ng malakas sa mesa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Gusto kong gumawa ka ng isang comprehensive market analysis report para sa 5 bansa: Germany, France, Japan, Brazil at Australia. IT services market. Gusto kong makita ang current landscape, mga kakumpetensya at ang pinakamagandang stratehiya para makapasok ang Nexus Holdings, sabi ni Ricardo. Binubuklat ang folder na naglalaman lamang ng ilang pahina ng basic data. At gusto ko yan sa mesa ko sa loob ng 72 oras. Nanlaki ang mga mata ni Michelle. 72 oras. Ang ganitong klaseng report ay karaniwang ginagawa ng isang buong team sa loob ng 2 linggo, kung hindi man 1 buwan. Mag-isa ko lang po, sir. Hindi niya napigilang itanong. Kahapon mag-isa mo lang naman. Sarkastikong sagot ni Ricardo. At oo nga pala. Dagdag nito na may halong kasiyahan, habang ginagawa mo yan, kailangan mo pa ring gawin ang dati mong trabaho. Ang paglilinis. Dahil ang pinag-uusapan nating triple na sahod ay para sa triple na trabaho, hindi ba? Iyon na, ang tunay na kulay ni Ricardo. Hindi niya matanggap na isang hamak na janitress ang nagmukha sa kanyang kahiya-hiya. Ito ang kanyang paraan para parusahan si Michelle, para puwersahin siyang sumuko, para maibalik siya sa kanyang lugar. Bago pa makasagot si Michelle, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babaeng nasa mga huling taon ng 30, matangkad balingkinitan, at nakasuot ng isang damit na mas mahal pa yata sa 6 na buwang sahod ni Michelle. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang makeup ay walang kamali-mali. Ito si Charlene Lim, ang head ng international business. Tiningnan ni Charlene si Michelle, mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pagkamuhi at pagmamaliit. Ricardo, darling, sabi nito, hindi pinapansin si Michelle. Ito ba yung sinasabi mong Wonder Girl? Ang pagbigkas niya sa Wonder Girl ay puno ng lason. Charlene, this is Michelle. Michelle, this is Miss Lim. Formal na pakilala ni Ricardo. The janitress/translator. Ngumisi si Charlene. Impressive party trick. Pero sana naman hindi mo iniisip na may lugar ka sa totoong mundo ng negosyo. Dito utak ang kailangan, hindi swerte. Hindi umimik si Michelle. Hinayaan niya lang na dumaloy ang mga salita sa kanya. Alam niya na wala siyang mapapala kung sasagot pa siya. Well, Ricardo, I have a meeting. I just wanted to see the miracle for myself. Sabi ni Charlene, at bago lumabas, sinadya niyang banggain ng bahagya ang balikat ni Michelle. Nang sila na lang ulit ni Ricardo, ang naiwan, kinuha ni Michelle ang folder. Ang bigat nito ay tila bigat ng isang imposibleng hamon. Ngunit sa halip na matakot, isang determinasyon ang pumuno sa kanya. Gagawin ko po, sir, matatag niyang sabi. Makakaasa po kayo. Ang sumunod na 72 oras ay naging isang malabong panaginip para kay Michelle. Ang kanyang araw ay nagsisimula ng 4:00 ng madaling araw para matapos ang paglilinis sa itinakdang mga palapag. Pagkatapos, sa halip na umuwi, magkukulong siya sa isang maliit na bakanting cubicle sa library ng kumpanya, isang lugar na walang pumapansin. Doon, gamit ang isang luma at mabagal na pampublikong computer,
Sinimulan niyang buuin ang report. Ang kanyang utak na matagal ng uhaw sa kaalaman ay gumana na parang isang makina. Ang 5 lengguwahe na alam niya ay naging susi. Binasa niya ang mga government reports sa German, mga market analysis sa French at mga business news sa Japanese. Nag-access siya ng mga data na hindi kayang intindihin ng karamihan sa Nexus Holdings. Halos hindi siya kumakain. Kape at tinapay lang ang laman ng kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay namumula at nananakit dahil sa walang tigil na pagbabasa. Sa ikalawang araw, habang siya ay nagmamadaling pabalik sa library, dala ang isang tasa ng kape, nakasalubong niya si Charlene sa pasilyo. Nagkunwari itong natapilok at sinadyang ibuhos ang mainit na kape sa mga papel na hawak ni Michelle. "Oh my God, I'm so sorry," sabi ni Charlene. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Ang lampa ko naman, ayan, nabasa tuloy ang... Ano ba yan, basura? Ang init ng kape ay tumagos sa papel at napaso ang kamay ni Michelle. Ngunit hindi niya ininda ang sakit. Tiningnan niya lang ang mga nasirang pahina, ang kanyang pinagpuyatang mga draft. Dahan-dahan siyang yumuko para pulutin ang mga basang papel. Hindi siya tumingin kay Charlene. "Sayang ang kape, ma'am," kalmado niyang sabi habang pinupunasan ang sahig gamit ang panyo mula sa kanyang bulsa. "At sayang din po ang oras ko." Tumayo siya at tinalikuran si Charlene na naiwang nakanganga sa kanyang hindi inaasahang reaksyon. Ang insidenteng iyon ay nagsilbing gasolina sa apoy ng determinasyon ni Michelle. Ulitin niya ang lahat ng nasira. Mas pinabuti, mas dinetalyado. Sa huling gabi, halos bumigay na ang kanyang katawan. Ang kanyang paningin ay nanlalabo, ang kanyang mga daliri ay manhid na sa katitipa. Napasubsob siya sa lamesa, handa ng sumuko. Ngunit sa kanyang isipan, nakita niya muli ang kanyang mga magulang. Nakita niya ang mapanuyang mukha ni Ricardo at ang mapang-aping ngiti ni Charlene. Hindi pa bulong niya sa sarili. "Hindi pa ako tapos." 8:00 ng umaga sa ikatlong araw, eksaktong 72 oras matapos ibigay ang hamon. Pumasok si Michelle sa opisina ni Ricardo. Ang kanyang mukha ay pagod, ang kanyang mga mata ay may malalalim na eye bags, pero ang kanyang tindig ay matatag. Inilapag niya sa mesa ng CEO ang isang report na may kapal na halos 3 pulgada, perpektong nakabind. "Sir, heto na po ang market analysis report na ipinagawa ninyo." Kinuha ito ni Ricardo, ang mukha ay hindi makapaniwala. Inaasahan niyang makikita si Michelle na umiyak na sumusuko. Hindi ito. Binuklat niya ang unang pahina, Executive Summary. Pagkatapos ang detalyadong analysis ng Germany, kumpleto sa mga chart graph at mga talababa na nakasipi mula sa mga German na financial journals. Sunod ang France na may pagsusuri sa kanilang mga batas sa teknolohiya. Pagkatapos ang Japan na may malalim na pag-unawa sa kanilang business etiquette at consumer behavior. Habang binabasa ni Ricardo ang report, unti-unting nawawala ang kulay sa kanyang mukha. Ito ay hindi gawa ng isang janitress. Ito ay hindi gawa ng isang baguhan. Ito ay gawa ng isang henyo. Ang mga insight, ang mga stratehiya, ito ang mga bagay na binabayaran niya ng milyon-milyon sa mga consultant. At ngayon, nasa harap niya ito, gawa ng isang babaeng binigyan niya ng isang imposible, nakakainsultong gawain. Hindi siya makapagsalita. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa report at tinitigan si Michelle. Wala na ang pang-uuyam sa kanyang mga mata. Napalitan iyon ng isang bagay na mas malalim, isang bagay na mas mapanganib, takot. Natatakot siya sa babaeng nasa harap niya. Hindi na maikaila ni Ricardo ang kakayahan ni Michelle. Kahit pagaano niya kagustong isipin na ang lahat ay swerte lang, ang halos 300 pahinang report sa kanyang mesa ay isang solidong ebidensya. Labag man sa kanyang kalooban, kinailangan niyang tuparin ang bahagi ng kanyang kasunduan. Kinabukasan, isang memo ang lumabas. Si Michelle ay binigyan ng bagong posisyon, Special Assistant
to the International Business Department. Hindi ito isang mataas na posisyon at malabo ang deskripsyon ng trabaho, pero kasama nito ang isang maliit na cubicle sa ika-18 palapag at higit sa lahat ang opisyal na pag-alis niya sa Sanitation Department. Ang cubicle niya ay nasa pinakasulok ng palapag, malapit sa pantry at sa banyo isang malinaw na mensahe na bagamat nandoon na siya, hindi pa rin siya tunay na kabilang. Ngunit para kay Michelle, ang maliit na espasyong yon ay isang palasyo. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, mayroon siyang sariling mesa at isang computer na hindi niya kailangang ibahagi sa iba. Ang kupas na unipormeng asul ay napalitan ng isang simpleng blusa at itim na palda na binili niya mula sa ukay-ukay. Ang reaksyon ni Charlene Lim ay predictable. Nang dumaan ito sa cubicle ni Michelle, sinadya nitong ihulog ang isang folder na puno ng papel sa sahig. Ay pakipulot nga, miss. Ano na nga ulit ang pangalan mo? Utos nito na para bang si Michelle ay isa pa ring janitress. Walang imik na pinulot ni Michelle ang mga papel at iniabot ito kay Charlene. Ngunit bago ito makuha ni Charlene, hinawakan ni Michelle ang kamay nito nang may bahagyang diin. Michelle po ang pangalan ko, Ma'am Lim, at nasa ilalim po ako ng departamento ninyo. I'm looking forward to learning from you. Ang kanyang nangiti ay magalang ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Nagulat si Charlene sa hindi inaasahang paggigiit ni Michelle. Inagaw nito ang folder at umalis ng walang imik. Alam ni Michelle na simula pa lang yon ng kanilang digmaan. 1 linggo ang lumipas. Ang trabaho ni Michelle bilang special assistant ay binubuo ng mga gawaing walang gustong gumawa, pag-aayos ng mga lumang file, pag-transcribe ng mga meeting, at paggawa ng mga coffee run para kay Charlene. Isang malinaw na paraan para ipahiya siya. Ngunit ginawa ni Michelle ang lahat ng ito nang walang reklamo at sa bawat gawain natututo siya. Ang mga lumang file ay nagbigay sa kanya ng kaalaman tungkol sa mga nakaraang deal ng kumpanya. Ang mga meeting ay nagbigay sa kanya ng ideya sa mga kasalukuyang proyekto. Isang Martes ng umaga, sumiklab ang isang krisis. Isang galit na email ang dumating mula sa Tanaka Corporation, isa sa pinakamalaking kliyente nila sa Japan. Nagbanta itong kakansilahin ang multimilyong dolyar na kontrata nila dahil sa matinding kawalan ng paggalang sa kultura. Nagkagulo ang buong departamento. Sa isang emergency meeting na ipinatawag ni Ricardo, nalaman nilang ang team ni Charlene sa isang video conference noong nakaraang linggo ay direktang tumanggi sa traditional na gift exchange at tinawag itong unnecessary bribery. Bukod pa rito, minadali nila ang pag-uusap, hindi isinasaalang-alang ang kahalagahan ng pagbuo ng relasyon o nemawashi sa kulturang Hapon. Anong kalokohan ito, Charlene? Sigaw ni Ricardo. Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ang Tanaka account? It was a simple misunderstanding, Ricardo. Depensa ni Charlene, ngunit halata ang kaba sa kanyang boses. They're just being overly sensitive. Overly sensitive. Mawawalan tayo ng 30% ng ating quarterly revenue. Habang nagbabangayan sila, tahimik na binabasa ni Michelle ang kopya ng email mula sa kanyang cubicle. Naalala niya ang 1 taon na ginugol niya sa Tokyo bilang exchange student. Alam na alam niya kung gaano kalaki ang pagkakamaling nagawa ng team ni Charlene. Naglakas loob siyang kumatok at pumasok sa conference room. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Mataray na tanong ni Charlene. Ma'am, sir, nabasa ko po ang email. Baka po makatulong ako. Sabi ni Michelle. Tumawa si Charlene. At ano namang alam mo sa Japanese business culture? Naglinis ka na ba ng banyo sa Japan? Bago pa makasagot si Ricardo, may isang boses na pumutol sa tensyon. Let her speak. Lahat ay napalingon. Nakatayo sa may pinto ang isang babaeng nasa mga unang taon ng 50 elegante at may awtoridad. Nakasuot ito ng isang simpleng pero mamahaling damit. Ang kanyang presensya ay nagpapatahimik sa buong silid. Siya si Victoria Vargas, ang asawa ni Ricardo,
At isa sa mga major stockholder ng kumpanya anak ng nagtatag ng Nexus Holdings. Bihira siyang magpakita sa opisina, ngunit kapag nandoon siya lahat ay nakikinig. Napalunok si Ricardo. "Victoria darling, this is an internal matter." Mukha itong isang krisis, Ricardo. Putol ni Victoria ang kanyang tingin ay nakapako kay Michelle. "Sige iha, anong mungkahi mo?" Huminga ng malalim si Michelle. Ang issue po ay hindi lang sa gift exchange. Ito po ay tungkol sa saving face o mensu. Sa ginawa po ng team na pahiya si Mr. Tanaka sa harap ng kanyang mga kasamahan. Para maayos ito, kailangan nating magpakita ng pinakamataas na antas ng pagpapakumbaba at pangunawa. Nagpatuloy siya. "Kailangan po nating humingi ng isa pang video conference, pero this time ako po ang haharap sa kanila. Kailangan nating magsimula sa isang formal na paghingi ng tawad sa lengguaheng Hapon. Hindi lang basta sumimasen, kundi isang malalim na moshiwake gozaimasen deshita. Pagkatapos, kailangan nating aminin ang ating kamangmangan sa kanilang kultura at ipangako na magtatalaga tayo ng isang taong Juanmen para sa Japanese accounts para hindi na maulit ang pagkakamali." "At sino naman ang taong yan, ikaw?" Nanunuyang tanong ni Charlene. "Kung papayagan po," sagot ni Michelle nakatingin kay Victoria. Tinitigan siya ni Victoria ng matagal. May nakita siyang katalinuhan at katatagan sa mga mata ng dalaga. Tumango siya. "Gawin mo." Kinahapunan naganap ang video conference. Sa screen ang mukha ni Mr. Tanaka at ng kanyang team ay kasing tigas ng bato. Si Charlene at ang kanyang team ay nasa likod ni Michelle, halatang napipilitan lang. "Tanaka-sama." Nagsimula si Michelle. Ang kanyang Japanese ay matatas at magalang. "Ako po si Michelle mula sa Nexus Holdings. Sa ngalan po ng aming kumpanya, nais ko pong iparating ang aming pinakamalalim na paghingi ng paumanhin sa aming nagawang kawalan ng galang." Pagkasabi nito, tumayo si Michelle at yumuko ng napakababa. Isang perpektong 90-degree na Saikeire, ang pinaka-formal na pagyuko. Nakita niya sa screen ang bahagyang pagkagulat sa mukha ni Mr. Tanaka. Nagpatuloy si Michelle. Ipinaliwanag niya ng may buong paggalang ang kanilang pagkukulang at inilatag ang mga hakbang na gagawin ng kumpanya para ayusin ito, kabilang na ang kanyang pagiging maging dedikadong contact person. Hindi lang siya nagsalin. Ipinakita niyang nauunawaan niya ang kanilang sentimiento. Sa pagtatapos ng 30 minutos na pag-uusap, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Mr. Tanaka. "Michelle-san," sabi nito, "ang iyong katapatan at pangunawa ay kapuri-puri. Dahil sa iyo bibigyan namin ng isa pang pagkakataon ang Nexus Holdings. Inaasahan kong makatrabaho ka." Nang mag-off ang screen, nagkaroon ng sandaling katahimikan. Pagkatapos isang mahinang palakpak ang narinig. Si Victoria ang pumapalakpak, isang tunay na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ang iba ay sumunod, maliban kay Charlene, na ang mukha ay parang sinukluban ng langit at lupa. Kinagabihan, habang nag-aayos ng gamit si Michelle, sa kanyang cubicle, lumapit si Victoria. "Magaling ang ginawa mo kanina," sabi nito. "Salamat po, ma'am," nahihiyang sagot ni Michelle. "Huwag mo akong tawaging ma'am. Victoria is fine." Ngumiti ito. "Gusto ko sanang magkape tayo minsan kung may oras ka. Marami akong gustong malaman tungkol sa'yo." Bago umalis, iniwan ni Victoria ang kanyang personal na calling card sa mesa ni Michelle. "Tawagan mo ako," sabi nito. Habang papaalis si Victoria, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa likod ni Michelle. Tumingin siya sa kabilang dulo ng palapag. Nakatayo roon si Charlene, nakatingin sa kanila, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sa sandaling iyon, alam ni Michelle na hindi lang siya nagligtas ng isang kontrata. Nakahanap siya ng isang makapangyarihang kakampi at kasabay nito, isang mas determinadong kaaway. Ang laro sa loob ng Nexus Holdings ay nagsisimula palang uminit.
naging isang malaking usap-usapan ang pagliligtas ni Michelle sa Tanaka account. Sa pangalawang pagkakataon, siya na naman ang naging bida. Ang dating special assistant na tagatimpla lang ng kape ay binigyan ng bagong titulo, Japan Account Specialist. Dala nito ang bahagyang pagtaas ng sahod at higit sa lahat ang pagkilala na siya ay isang mahalagang bahagi na ng International Business Department. Ang kanyang tagumpay gayunpaman ay nagdala ng mas matinding anino. Ang aninong yon ay may pangalang Charlene Lim. Ang unang linggo ni Michelle sa bago niyang posisyon ay naging mapayapa, isang kahina-hinalang kapayapaan. Tinawagan niya si Victoria at nagkita sila para magkape sa isang maliit na cafe malayo sa opisina, isang lugar kung saan malaya silang makakapag-usap. Mag-ingat ka kay Charlene, diretsahang babala ni Victoria habang hinahalo ang kanyang tsa. Hindi niya basta-basta palalampasin ang nangyari. Para sa kanya inagawan mo siya ng entablado. Ginawa ko lang po ang trabaho ko, sabi ni Michelle. Alam ko tumango si Victoria. At iyon mismo ang kinatatakutan niya. May kakayahan ka na wala siya. Tinitigan ni Victoria si Michelle ng may seryosong ekspresyon. Michelle, kaya kita gustong kausapin dahil may nakikita ako sa'yo na matagal ko nang hinahanap. Pero bago yon gusto kong maging tapat sa'yo. Ang Nexus Holdings ay hindi kasing perpekto ng inaakala ng marami. May mga problema ito. Mga problemang itinatago ng asawa ko. Isang bigat ang biglang naramdaman ni Michelle sa kanyang dibdib. Anong ibig niyo pong sabihin? Hindi pa ako sigurado sa mga detalye. Umiling si Victoria. Pero may mga transaksyon na hindi maintindihan, mga deal na tila masyadong maganda para maging totoo. Si Ricardo, hindi siya kasing galing ng kanyang ama. At natatakot akong may ginagawa siyang mga bagay na ikapapahamak ng kumpanyang itinayo ng pamilya ko. Ang pait sa boses ni Victoria ay hindi maitago. Ang pag-uusap na yon ay nag-iwan kay Michelle ng mas maraming tanong kaysa sagot. Ngunit bago pa niya mapag-isipan, nang husto ang mga sinabi ni Victoria, nagsimula na ang mga atake. Ang unang sabotahe ay tila isang simpleng aksidente. Mayroon siyang mahalagang presentasyon para sa isang potensyal na kliyente mula sa Germany. Inabot siya ng madaling araw sa paghahanda nito, ginamit ang lahat ng kanyang kaalaman sa wikang German para maging perpekto ang bawat slide. Isinave niya ito sa main company server gaya ng protocol. Kinabukasan, kalahating oras, bago ang presentasyon, nawala ang file. Nag-crash daw ang folder kung saan ito nakalagay. Kahit ang IT department ay hindi maipaliwanag kung paano nangyari. Anong nangyari, Michelle? Hindi ka ba marunong mag-save ng file? Tanong ni Charlene. Sa harap ng buong team ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Napakasimple pa naman ng trabahong yan. Naramdaman ni Michelle ang pag-init ng kanyang dugo ngunit hindi siya nagpatinag. Pumasok siya sa meeting room na walang laptop. Gamit lamang ang isang whiteboard at ang kanyang matalas na memorya, iginuhit niya ang mga graph, isinulat ang mga data, at ipinaliwanag ang kanyang stratehiya sa perpektong Ingles at German. Ang kanyang presentasyon ay naging mas kahanga-hanga dahil sa kanyang ipinakitang galing sa kabila ng teknikal na problema. Nakuha nila ang interes ng kliyente, ngunit alam ni Michelle sa kanyang puso na hindi iyon aksidente. Ang sumunod na atake ay mas malala. Isang Biyernes ng hapon, may video conference siya kasama ang isang mahalagang partner sa Brazil. Habang nasa kalagitnaan siya ng pagpapaliwanag ng isang komplikadong technical detail sa wikang Portuguese, biglang namatay ang kanyang internet connection. Pasensya na mukhang may problema sa connection ni Miss Michelle, sabi ni Charlene na mabilis na pumasok sa eksena. Hayaan niyo ako na ang magpapatuloy. Sinubukan ni Charlene na saluhin ang usapan, ngunit ang kanyang Portuguese ay halatang limitado at nagkakamali-mali. Nataranta si Michelle. Sinubukan niyang mag-reconnect pero ayaw.
Tumakbo siya sa katabing cubicle para gamitin ang computer doon, ngunit nang bumalik siya sa video call tapos na ito, ang kliyente ay nag-iwan ng mensahe na sila ay nadismaya sa nangyari. Ang pinakakakaiba ay nang tanungin niya ang ibang empleyado sa palapag na yon. Lahat sila ay may internet. Tanging ang linya lang papunta sa kanyang cubicle ang nagka-problema. Michelle, kailangan mong mag-ingat. Bulong ni Luz ang dati niyang kasamahan sa sanitation nang magkasalubong sila sa pantry. Si Luz ngayon ay na-promote na bilang assistant supervisor. May mga aninong gumagalaw sa paligid mo. May mga ahas sa damuhan. Alam ni Michelle na tama si Luz. Nagsimula siyang maging mas mapagmasid. Tinitingnan niya kung sino ang tumitingin sa kanyang computer kapag dumadaan, kung sino ang nagbubulungan kapag siya ay papalapit. Isang gabi nag-overtime siya para tapusin ang isang report. Ang buong palapag ay tahimik na. Papunta na sana siya sa banyo nang may marinig siyang boses mula sa fire exit. Boses ni Charlene. "Sinabi ko nang gawin mong malinis, hindi ba?" Iritadong sabi nito sa kausap sa telepono. "Hindi pwedeng may bakas na magtuturo sa akin. Intindihin mo yan, Patrick, kung ayaw mong madamay sa problema ko." Patrick, naalala ni Michelle si Patrick, isang batang IT staff na laging nakasunod kay Charlene, parang isang tuta. Siya rin ang huling taong nakita ni Michelle malapit sa kanyang cubicle bago mawalan ng internet. Dahan-dahan siyang lumayo, ang kanyang puso ay kumakabog. Hindi na ito simpleng hinala. Ito ay isang kumpirmasyon. Mayroong sabwatan laban sa kanya. Kinabukasan nagpanggap siyang walang alam. Ginitian niya si Charlene. Binati niya si Patrick. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, ang kanyang isipan ay nagtatrabaho na bumubuo ng isang plano. Hindi siya pwedeng maging biktima lang. Kung gusto nilang maglaro, kailangan niyang matutunang laruin ang laro at siguraduhin siya ang mananalo. Alam niya kung sino ang kailangan niyang lapitan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero sa calling card na ibinigay sa kanya. "Victoria," sabi niya nang may sagot sa kabilang linya. "Kailangan po nating mag-usap. Sa tingin ko meron na akong patunay na may ahas sa loob ng Nexus Holdings." Isang bitag. Sabi ni Victoria, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang mapanganib na liwanag. Nakaupo sila sa isang pribadong silid sa isang mamahaling restaurant, isang lugar na pinili ni Victoria para masigurong walang makakarinig sa kanilang pag-uusap. Kailangan nating maglatag ng isang bitag na hindi nila matatanggihan. Ikinuwento ni Michelle ang lahat, ang nawawalang file, ang biglaang pagkawala ng internet, at ang narinig niyang pag-uusap ni Charlene at Patrick sa fire exit. Si Patrick Reyes, sabi ni Victoria, tila may inaalala. Isang batang IT specialist na may malaking utang dahil sa sugal base sa huling background check. Madaling gamitin, madaling takutin. Siya ang perpektong tau-tauhan para kay Charlene. "Pero paano po natin siya huhulihin?" tanong ni Michelle. "Salita ko lang po laban sa kanila." Isang matalas na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Victoria. "Dito na papasok ang ating palabas. Ang plano ay simple, ngunit mapanganib. Ilalabas ng Nexus Holdings ang pinakabago nilang produkto, isang revolutionary software na tinatawag na Project Chimera. Ito ang pinakamalaking proyekto ng kumpanya sa loob ng 5 taon. Ang mga detalye nito ay itinuturing na top secret at iilang tao lang ang may access. Gagawa tayo ng 2 bersyon ng Project Chimera," paliwanag ni Victoria. "Ang una ay ang totoong bersyon. Ang pangalawa ay isang pekeng bersyon, isang bersyon na may sadyang mga depekto at maling impormasyon. At itong pekeng bersyon," tumingin siya ng diretso kay Michelle, "ang kailangan mong siguraduhing makakarating kay Patrick." Sa sumunod na linggo, nagtrabaho si Michelle kasama ang isang maliit at pinagkakatiwalaang team ng developers na direktang pinili ni Victoria. Binuo nila ang pekeng Project Chimera, kumpleto sa mga blueprint, financial projections at marketing strategies na mukhang kapani-paniwala
ngunit puno ng mga lason na impormasyon. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagtatanim ng pain. Sinadya ni Michelle na mag-iwan ng mga pahiwatig. Ipinakita niyang palagi siyang nag-overtime, palaging abala sa isang napaka-kompidensyal na proyekto. Isang araw aksidente niyang naiwan ang kanyang notebook sa pantry kung saan nakasulat ang mga salitang Project Chimera, Final Draft. Nakita niyang kinuha ito ni Patrick binuklat at mabilis na ibinalik nang makitang papalapit si Michelle. Kumagat ito sa pain. Ang huling hakbang ay ang paglalagay ng pekeng file sa isang lugar na madaling ma-access ni Patrick. Isang gabi umalis si Michelle sa kanyang cubicle para magkape, nakalimutang ilock ang kanyang computer. Nakasave sa kanyang desktop ang isang folder na may pangalang Project Chimera. Strictly confidential. Mula sa malayo nagmamasid si Michelle. Nakita niyang lumapit si Patrick, lumingon-lingon sa paligid at mabilis na isinaksak ang isang USB drive sa kanyang computer. Ilang segundo lang tinanggal niya ito at nagmamadaling umalis. Nahuli na ang daga. Lumipas ang 3 araw ng nakabibinging katahimikan. Nagpatuloy ang lahat na parang walang nangyari. Ngunit sa ilalim ng payapang ibabaw ang tensyon ay parang isang bombang malapit ng sumabog. Noong Biyernes ng hapon nangyari ang inaasahan nila. Isang malaking tech news website ang naglabas ng breaking news: Innotech unveils Project Phoenix, a game changer in software development. Ang Innotech ang pinakamalaking karibal ng Nexus Holdings at ang Project Phoenix na inilabas nila ay eksaktong kopya ng pekeng Project Chimera, kasama ang lahat ng depekto at maling impormasyon. Sumabog ang balita sa buong industriya. Sumabog din ang galit ni Ricardo Vargas. Isang emergency meeting ng lahat ng department heads ang ipinatawag. May espiya sa loob ng kumpanya. Sigaw ni Ricardo, ang muka ay kulay ube sa galit. May nag-traitor sa atin, sino ang may access sa Project Chimera. Lahat ng mata ay napunta kay Michelle. Siya ang isa sa iilang nakakaalam ng proyekto. Tumayo si Charlene, ang kanyang muka ay nagpapakita ng isang perpektong halo ng pag-aalala at akusasyon. Ricardo, alam nating lahat na si Michelle lang ang bago dito na may ganyang level ng access. At mula nang dumating siya, sunod-sunod na ang problema. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ricardo, bagamat alam na niya ang isasagot nito. Baka naman siya ang nag-leak ng impormasyon. Sabi ni Charlene, ang kanyang boses ay tila isang ahas na gumagapang. Sino ba talaga siya? Isang janitress na bigla na lang naging henyo. Masyadong maganda para maging totoo. Ang mga bulungan ay nagsimula. Ang pagdududa ay kumalat. Si Michelle ay nakaupo lang kalmado. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Mayroon ka bang ebidensya, Charlene? Isang malamig na boses ang pumutol sa lahat. Si Victoria ay pumasok sa silid kasama ang hepe ng security. Ang ebidensya ay nasa harap na natin, giit ni Charlene. Talagang ngumiti si Victoria. Kung ganon, bakit hindi natin itanong mismo sa pinagmulan? Ipinakita ng hepe ng security ang isang video mula sa CCTV. Ipinapakita nito ang eksena sa opisina noong gabi, kung kailan kinopya ang file. Malinaw na nakikita si Patrick na isinasaksak ang USB sa computer ni Michelle. Namutla si Charlene. Si Patrick na ipinatawag din ay nagsimulang manginig. Pero hindi lang yan. Sabi ni Michelle, tumatayo sa unang pagkakataon. Kinuha niya ang isang maliit na voice recorder mula sa kanyang bulsa. Baka gusto niyo ring pakinggan ito. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Patrick ang narinig, nanginginig at puno ng takot. Ito ay isang pag-uusap na lihim na ni-record ni Michelle kaninang umaga. Ma'am Charlene, hinahanap na nila kung sino ang nag-leak. Anong gagawin ko? Manahimik ka lang, Patrick. Itanggi mo ang lahat. Sabihin mong si Michelle ang nag-utos sa'yo. Pero ma'am, paano kung malaman nila? Sabi niyo maliit na bagay lang to, para lang matanggal si Michelle. Kasalanan mo kung magpapahuli ka. Huwag mo akong idamay dito.
Ang recording ay nagpatuloy, inilalantad ang buong plano ni Charlene. Nang matapos ito ang katahimikan sa silid ay nakabibingi. Si Patrick ay napaluhod na umiiyak. Si Charlene ay namumutla na parang isang patay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit kay Michelle. "Traitor!" Sigaw niya kay Patrick. "Sinungaling!" Tumingin si Ricardo mula kay Charlene patungo kay Michelle. Ang kanyang galit ay napalitan ng pagkalito at takot. Napagtanto niya na minaliit niya ang babaeng nasa harap niya. "Palabasin niyo sila." Utos ni Victoria sa security, tinutukoy si Charlene at Patrick. Habang kinakaladkad palabas si Charlene, huminto ito sa harap ni Michelle. "Hindi pa tayo tapos." Bulong nito, ang boses ay puno ng pagbabanta. Nang sila na lang ang naiwan sa silid, tiningnan ni Victoria si Michelle. Magaling. Ngunit habang nakatingin si Michelle kay Ricardo, na ngayon ay tahimik at hindi makatingin sa kanya, alam niyang hindi pa ito tapos. Kakapatay lang niya ng isang ahas, pero ang tunay na dragon ay nananatiling nakaupo sa kanyang trono. Hindi pa ito tapos. Bulong ni Victoria kay Michelle na tila nabasa ang kanyang isipan. Mas malaki ang kalaban. Ang pagkakatanggal kay Charlene Lim at Patrick Reyes ay nag-iwan ng isang malaking puwang sa International Business Department at isang babala sa lahat ng nagbabalak na kalabanin si Michelle. Ngunit para kay Michelle, ang tagumpay na yon ay may mapait na lasa. Alam niyang si Charlene ay sintomas lamang ng isang mas malaking sakit sa loob ng kumpanya. Ang tunay na sakit ay ang mismong nasa tuktok. Si Ricardo, para iligtas ang sarili sa kahihiyan, ay walang nagawa kundi i-promote si Michelle. Ginawa siyang acting head ng International Business Department. Bigla ang babaeng dating nagmamakaawa para sa trabaho ay namumuno na sa isa sa pinakamahalagang dibisyon ng Nexus Holdings. Ang kanyang cubicle ay napalitan ng isang malaking corner office, ang mismong opisina na dating pag-aari ni Charlene. Ngunit ang bagong kapangyarihan ay may kasamang bagong pasanin. "Ngayon na ang tamang panahon, Michelle," sabi ni Victoria sa isa sa kanilang mga lihim na pagkikita. "Habang abala ang lahat sa iskandalo ni Charlene, kailangan nating kumilos. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang itinatago ni Ricardo." Gamit ang autoridad ni Victoria bilang major stockholder, binigyan niya si Michelle ng isang bagay na mas mahalaga pa sa position access. Access sa mga financial records, sa mga kontrata mula sa nakaraang 5 taon, sa mga server na naglalaman ng mga kumpidensyal na email. Nagsimula ang dobling buhay ni Michelle. Sa umaga siya ang mahusay at respetadong pinuno ng kanyang departamento, nakikipag-usap sa mga kliyente, nag-aaproba ng mga plano, at nagmo-motivate sa kanyang team. Ngunit pagdating ng gabi, kapag ang buong palapag ay tahimik, na nagiging isa siyang investigador. Ang kanyang opisina ay nagiging isang war room. Sa tulong ng iilang pinagkakatiwalaang tauhan ni Victoria, kinokopya nila ang libo-libong mga dokumento. Dito muling lumabas ang natatanging kakayahan ni Michelle. Ang mga pinakakahina-hinalang kontrata ay nakasulat sa iba't ibang wika, isang malinaw na paraan para itago ang mga detalye sa mga auditor na Ingles lang ang alam. May mga kontrata sa German para sa consultancy services mula sa isang kumpanyang walang website o pisikal na address. May mga kasunduan sa Mandarin para sa pagbili ng mga materyales sa presyong triple ang market value. Mga multong kumpanya. Bulong ni Michelle habang tinitipa ang pangalan ng isang supplier na nakabase sa Zurich. Walang record, walang history. Pero milyon-milyon ang ibinabayad sa kanila ng Nexus Holdings. Habang mas malalim ang kanyang paghuhukay, mas nagiging malinaw ang pattern. Isang sistematikong paglalabas ng pera mula sa kumpanya, nakatago sa ilalim ng mga legal na transaksyon. Ngunit habang abala si Michelle sa kanyang pag-iimbestiga, hindi niya namamalayan na siya rin ay inoobserbahan. Nagsimulang maging maingat si Ricardo. Nararamdaman niyang may nagbabago. Ang dating takot sa mga mata ni Michelle ay napalitan ng isang matalas na tingin. Ang kanyang paggalaw sa kumpanya ay naging mas may kumpiyansa,
mas may awtoridad. At iyon ay kinatakutan ni Ricardo. Isang gabi, habang abala si Michelle sa pag-aaral ng isang French na kontrata, biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Si Ricardo. "Nag-overtime ka na naman, Michelle?" Sabi nito, ang boses ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nanunuot. "Napaka-dedicated mo naman sa trabaho." Mabilis na itinago ni Michelle ang kanyang ginagawa sa ilalim ng ibang mga folder. "May tinatapos lang po akong report para sa Paris Expansion, sir." Paris Expansion. Tumango si Ricardo, lumalakad palibot sa kanyang mesa na parang isang leon na pinagmamasdan ang kanyang biktima. "Mag-ingat ka dyan. Maraming buwaya sa Paris." Huminto ito sa likod niya. "Ganyan din dito sa Nexus. Maraming ahas na nag-aabang lang ng pagkakataon para tumuklaw." Naramdaman ni Michelle ang panlalamig ng kanyang likod. Ito ay isang malinaw na babala. Kinabukasan naramdaman niya ang paghigpit ng tali. Ang kanyang access sa ilang mahahalagang server ay biglang limitado. Ang mga request niya para sa mga lumang financial documents ay dumadaan na sa mahabang proseso ng approval mula mismo sa opisina ni Ricardo. Alam ni Ricardo, o kung hindi man naghihinala na ito, isang hapon, ipinatawag siya sa opisina ng CEO. Pagpasok niya, nakita niyang nakakalat sa mesa ni Ricardo ang mga kopya ng mga dokumentong pinag-aaralan niya. "Anong ibig sabihin nito, Michelle?" Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. "Sir, inaaral ko lang po ang mga nakaraang deal para makahanap ng paraan na mapabuti ang ating mga kasalukuyang stratehiya." Kalmadong sagot ni Michelle, bagamat ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Tumayo si Ricardo at kinuha ang isang makapal na folder. Ibinagsak niya ito sa mesa sa harap ni Michelle. "Stratehiya o baka naman naghahanap ka ng butas para siraan ako?" "Hindi po yan totoo, sir. Huwag mo akong gawing tanga." Sigaw ni Ricardo at sa isang mabilis na galaw inihagis niya ang folder. Tumama ito sa dibdib ni Michelle at ang mga papel ay nagsabog sa sahig. "Sino ka sa akala mo para questionin ang mga desisyon ko? Isang hamak na janitress na pinagbigyan ko lang ng pagkakataon. Baka gusto mong ibalik kita sa paglilinis ng kubetay." Hindi gumalaw si Michelle. Tinitigan niya lang si Ricardo, hindi nagpapakita ng takot. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ang isang papel mula sa sahig. Isang invoice mula sa isang Swiss na kumpanya. "Wala po akong kinu-question, sir." Sabi niya, itinaas ang papel. "Nagtatanong lang po. Bakit po tayo nagbabayad ng 5 milyong euro para sa isang market research na pwede namang gawin ng sarili nating team?" Ang direktang tanong ay nagpatigil kay Ricardo. Namutla siya. Hindi niya inaasahan ang ganitong katapangan. "Lumabas ka." Utos niya, ang boses ay nanginginig sa galit. "Lumabas ka sa opisina ko. Ngayon din." Habang naglalakad si Michelle palabas, alam niyang tumawid na siya sa isang linyang hindi na niya pwedeng balikan. Nagdeklara na siya ng giyera. Pagbalik niya sa kanyang opisina, nagring ang kanyang telepono. Si Victoria. "Michelle, nahanap mo na ba?" Tanong nito, ang boses ay apurado. "Mayroon na po akong mga patunay, pero hindi pa sapat para idiin siya." Sagot ni Michelle. At alam na niya, alam niyang may ginagawa ako. "Kung ganoon, kailangan nating bilisan," sabi ni Victoria. "Mayroon akong huling alas. Isang bagay na siguradong maglalagay sa kanya sa bitag, pero kailangan kitang bigyan ng babala. Kapag ginawa natin ito, magiging mas mapanganib ang lahat." Tumingin si Michelle sa bintana, sa libo-libong ilaw ng syudad. Ang daan na tinatahak niya ay madilim at puno ng panganib. Ngunit wala nang atrasan. "Gawin po natin," sabi niya ng may buong determinasyon. Sa kabilang dako ng gusali, sa loob ng kanyang madilim na opisina, si Ricardo Vargas ay may tinitingnan sa kanyang computer. Hindi ito mga dokumento ng kumpanya. Ito ay isang folder na may pangalang Michelle.
Sa loob mga litrato niya ang address ng kanyang pamilya at ang kumpletong medical records ng kanyang ama. Akala mo matalino ka, bulong ni Ricardo sa kadiliman. Tingnan natin kung gaano kakatapang kapag ang pamilya mo na ang nakataya. Ang huling alas ni Victoria ay isang pangalan, Aurelia, ang code name para sa isang dating executive assistant ni Ricardo na biglang nag-resign at umalis ng bansa 2 taon na ang nakalipas. Si Aurelia ayon kay Victoria ang maaaring may hawak ng susi, ang direktang ebidensya na mag-uugnay kay Ricardo sa mga ilegal na transaksyon. Nahanap ko siya sa isang maliit na bayan sa Espanya, sabi ni Victoria kay Michelle sa isang naka-encrypt na tawag. Takot siyang magsalita, pero kung ikaw ang kakausap sa kanya sa wikang naiintindihan niya, baka magbago ang isip niya. Iyon ang naging misyon ni Michelle. Sa ilalim ng pagkukunwaring isang business trip sa Europa, lihim siyang lumipad patungong Espanya. Samantala, sa Nexus Holdings ang hangin ay naging mas mabigat, mas mapanganib. Alam ni Ricardo na ang bawat galaw niya ay binabantayan. At alam niyang kailangan niyang gumawa ng isang hakbang na sisira sa determinasyon ng kanyang kalaban. Isang gabi habang si Michelle ay nasa Espanya, isang opisyal na sulat ang dumating sa bahay ng kanyang mga magulang. Galing ito sa health insurance company. Nakasaad dito na ang policy ng kanyang ama na siyang sumasagot sa mamahaling gamot at regular na check-up nito ay under review dahil sa mga discrepancies sa record. Isang malinaw na pahiwatig na anumang oras ay maaari itong kansilahin. Anak, anong ibig sabihin nito? Nanginginig ang boses ni Pilar sa telepono. Hindi pwedeng mawala ang insurance ni itay mo. Alam mo yan. Naramdaman ni Michelle ang pag-akyat ng yelo sa kanyang mga ugat. Ito na yon. Ang babala ni Ricardo ay hindi na lang isang babala. Isa na itong direktang pag-atake. Huwag po kayong mag-alala, inay. Sabi niya, pilit na pinapakalma ang sariling boses. Ako po ang bahala. Aayusin ko po ito. Pagkatapos ng tawag na paupo siya sa gilid ng kama sa kanyang hotel room, ang bigat ng mundo ay biglang bumagsak sa kanyang mga balikat. Ang lahat ng kanyang ipinaglalaban, ang hustisya, ang katotohanan, ay biglang naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang ama, ang takot na baka hindi na nito makuha ang gamot na bumubuhay dito. Kinabukasan nakipagkita siya kay Aurelia. Ang dating assistant ay isa ng may bahay na mumuhay ng simple, ngunit ang takot ay bakas pa rin sa kanyang mga mata. Sa una ayaw nitong magsalita. Hindi niyo naiintindihan, sabi ni Aurelia sa wikang Espanyol. Mapanganib siyang tao. Sisirain niya ang buhay ko, ang buhay ng pamilya ko. Ganon din po ang ginagawa niya sa akin. Sagot ni Michelle, ang kanyang boses ay basag. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ama, sa insurance sa banta. Kaya po ako nandito ay hindi lang para sa kumpanya. Nandito po ako para sa pamilya ko at para sa pamilya ninyo. Kung hindi natin siya pipigilan ngayon, habang buhay tayong magtatago sa takot. Ang kanyang katapatan ay tumagos sa puso ni Aurelia. Umiiyak, inilabas nito ang isang lumang hard drive. Nandito ang lahat. Sabi nito, mga kopya ng email, mga bank transfer, mga recording ng pag-uusap nila. Itinago ko ito para protektahan ang sarili ko. Hawak na ni Michelle ang bomba. Ang ebidensyang wawasak kay Ricardo. Ngunit pagbalik niya sa Pilipinas, isang mas masahol na sorpresa ang naghihintay sa kanya. Ipinatawag siya ni Ricardo sa kanyang opisina. Pagpasok niya, wala ang karaniwang galit sa mukha nito. Sa halip, meron itong isang nakakakilabot na ngiti. Welcome back, Michelle. Bati nito. I heard your trip to Europe was fruitful. Itinuro nito ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Maupo ka. May gusto lang akong linawin. Umupo si Michelle, ang hard drive ay nasa loob ng kanyang bag na parang isang batong pabigat. Alam mo, matagal na kitang pinagmamasdan.
Sabi ni Ricardo, pinaglalaruan ang isang mamahaling ballpen mula sa pagiging janitress hanggang sa pagiging henyo sa wika, hanggang sa pagiging isang mahusay na department head. Impressive! Talagang impressive. Huminto ito at tinitigan siya ng diretso sa mata. Pero may isang bagay kang hindi naiintindihan. Sa mundong ito, ang talino ay walang kwenta laban sa kapangyarihan. At ako, idiniin nito ang ballpen sa mesa, hawak ko ang kapangyarihan. Kinuha nito ang isang folder at inilapit ito kay Michelle. Sa ibabaw nakasulat ang pangalan ng kanyang ama, Gregorio Reyes. Ang tatay mo. Sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay naging isang malamig na bulong. Stage 3 congestive heart failure. Kailangan niya ng 8 klase ng gamot araw-araw. Ang halaga, humigit kumulang 40,000 kada buwan. At iyan ay bukod pa sa kanyang buwanang check-up sa isang magaling na cardiologist. Lahat yan sinasagot ng insurance na binabayaran ng kumpanya ko. Hindi makapagsalita si Michelle. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Isang tawag ko lang, Michelle. Sabi ni Ricardo, dahan-dahang itinaas ang kanyang telepono. Isang tawag lang sa insurance company. Sasabihin kong may budget cut na kailangan nating tanggalin ang mga non-essential benefits at lahat ng pinaghirapan mo para sa pamilya mo, mawawala. Parang bula. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon na lalong nagpadagdag sa kanyang kalupitan. Kaya heto ang deal. Ibibigay mo sa akin ang lahat ng ebidensya na nakuha mo. Kakalimutan natin ang lahat ng ito. Mananatili ka sa posisyon mo, tataasan ko pa ang sahod mo. At ang tatay mo magpapatuloy sa kanyang pagpapagamot na parang walang nangyari. Ito na ang ultimatum. Ang kanyang pamilya laban sa hustisya. Ang buhay ng kanyang ama laban sa kinabukasan ng daan-daang empleyado ng Nexus Holdings. Bigyan mo ako ng panahon para mag-isip. Halos pabulong na, sabi ni Michelle. Mayroon kang 24 na oras. Sagot ni Ricardo, tumayo na. At Michelle, dagdag nito habang papalabas na ng pinto si Michelle, huwag mo akong subukan. Dahil hindi lang insurance ang kaya kong bawiin, baka pati ang doktor na tumitingin sa kanya ay bigla na lang magdesisyong lumipat ng bansa. Paglabas ni Michelle sa opisina, halos hindi na niya kayang humakbang. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Ang mundo ay umikot. Ang bigat ng desisyon ay halos dumurog sa kanya. Gabi, umuulan ng malakas. Nakaupo si Michelle sa kanyang madilim na opisina, nakatingin sa labas ng bintana habang ang mga patak ng ulan ay humahampas sa salamin. Sa kanyang mesa magkatabi ang hard drive mula kay Aurelia at ang litrato ng kanyang mga magulang. Ang kanyang telepono ay nag-ring. Si Victoria, hindi niya ito sinagot. Paano niya pipiliin? Paano niya isusugal ang buhay ng sarili niyang ama? Ngunit paano niya tatalikuran ang lahat ng taong umaasa sa kanya? Kasama na si Victoria at si Aurelia na nagtiwala sa kanya. Dumating siya sa isang sangandaan. Ano man ang kanyang piliin, meron siyang babayarang napakalaking halaga. Matapos ang isang gabing walang tulog, isang gabing puno ng luha at paghihirap, kinuha ni Michelle ang kanyang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay puno na ng isang bagong determinasyon. Isang determinasyong isinilang mula sa pinakamatinding sakit. Tinawagan niya si Victoria. Handa na ako. Sabi niya, ang boses ay basag, ngunit buo. Gawin na natin ang dapat gawin. Pinili na niya ang kanyang landas. At sa landas na yon, handa siyang harapin ang lahat. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay ang posibleng pagkawala ng lahat ng pinakamamahal niya. Ang conference room sa pinakamataas na palapag ng Nexus Holdings Tower ay bihirang gamitin. Nakalaan lamang ito para sa board of directors. Ang mga dingding nito ay gawa sa dark mahogany. Ang sahig ay natatakpan ng makapal na karpet na lumalamon sa bawat tunog. Sa gitna, isang napakahabang mesa
na napapalibutan ng 12 matataas na upuang katad. Sa araw na yon ang silid ay puno ng tensyon na halos hinihiwa ng kutsilyo. Dumating si Ricardo Vargas na may kumpiyansa. Ang kanyang suot na suit ay perpekto, ang kanyang buhok ay maayos na nakasgel. Para sa kanya, isa lang itong biglaang board meeting na ipinatawag ni Victoria marahil para pag-usapan ang quarterly performance. Wala siyang kamalay-malay na papasok siya sa sarili niyang paglilitis. Umupo siya sa kabisera ng mesa. Nandoon na ang 5 miyembro ng board at 3 major shareholders. At sa kabilang dulo, nakaupo si Victoria, ang kanyang mukha ay kalmado at hindi mabasa. Salamat sa pagdalo ninyo sa maikling paunawa. Nagsimula si Victoria, ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Ipinatawag ko ang emergency meeting na ito dahil meron tayong isang cancer na kumakalat sa loob ng ating kumpanya. Isang cancer na kung hindi natin aalisin ngayon, ay papatayin ang lahat ng ating pinaghirapan. Nagsimulang magbulungan ang mga miyembro. Kumunot ang noo ni Ricardo. Victoria, anong kalokohan ito? Kung may problema dapat sa akin mo muna sinabi. Sinubukan ko, Ricardo. Sagot ni Victoria, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa kanya. Pero paano mo kakausapin ang isang tao kung siya mismo ang sakit? Isang pinto sa gilid ang bumukas. Pumasok si Michelle. Hindi siya nakasuot ng uniforme ng janitress, hindi rin ang simpleng blusa ng isang empleyado. Nakasuot siya ng isang formal na itim na pantsuit, ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. Sa kanyang mga mata, walang bakas ng takot, tanging ang lamig ng bakal na determinasyon. Anong ginagawa niya rito? Halos pasigaw na tanong ni Ricardo, biglang kinabahan. Nandito siya bilang aking pangunahing saksi, sagot ni Victoria. Miss Reyes, maaari mo nang simulan. Tumayo si Michelle sa harap sa tabi ng isang malaking screen. Sa kanyang kamay, isang maliit na remote control. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa nakalipas na ilang buwan sa basbas ni Ma'am Victoria Vargas, nagsagawa po ako ng isang masusing investigasyon sa mga financial records ng Nexus Holdings. Nag-flash sa screen ang unang slide, isang network ng mga logo ng kumpanya, lahat ay nakakonekta sa Nexus Holdings. Ito po ang 17 ghost companies na nakabase sa Switzerland, Germany at China. Ang mga kumpanyang ito ay walang opisina, walang empleyado, at walang lehitimong operasyon. Ngunit sa nakalipas na 5 taon, nakatanggap sila ng kabuuang bayad na 240 milyong piso mula sa Nexus Holdings para sa mga pekeng consultancy fees at service charges. Kasunuan-lingan yan. Sigaw ni Ricardo, tumatayo. Lahat iyan ay mga lehitimong partners. Talaga po ba, sir? Kalmadong tanong ni Michelle at pinindot ang remote. Lumabas sa screen ang isang kopya ng email na kasulat sa German. Ito po ay isang email mula sa inyo, Mr. Vargas, papunta sa isang Hans Gruber ng Zurich Financials. Dito po personal ninyong inuutusan si Mr. Gruber na ipasa ang bayad sa isang pribadong bank account sa Cayman Islands. Isinalin ni Michelle ang buong email sa Ingles. Bawat salita ay parang isang martilyong pumupukpok sa ataol ni Ricardo. Namutla ang CEO. Peke yan. Madaling gumawa ng pekeng email. Depensa niya, ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. Kung ganoon po, nagpatuloy si Michelle, baka gusto niyo pong pakinggan ito. Pinindot niya ulit ang remote. Isang audio recording ang umalingaw-ngaw sa silid. Boses ni Ricardo at ng isang lalaking Chino. The funds have been transferred. Sabi ng boses ni Ricardo, make sure it disappears. Don't worry, Mr. Vargas. Our system is clean. The money trail will vanish like a ghost. Ang recording ay mula sa hard drive ni Aurelia, isang pag-uusap na lihim niyang ni-record. Paano? Paano niyo nakuha yan? Bulong ni Ricardo na paupo sa kanyang silya na parang isang basahan. Ang kanyang pagiging arogante ay naglaho na palitan ng purong sindak. Hindi pa tayo tapos, Ricardo. Sabi ni Victoria, tumatayo na rin. Ang pagnanakaw sa kumpanya ay isa lang. Ang mas masahol pa
ay ang ginawa mo sa ating mga kliyente. Ipinakita ni Michelle ang mga ebidensya ng overpricing at paggamit ng mga substandard na materyales na naglagay sa panganib sa reputasyon ng kumpanya at sa kaligtasan ng mga gumagamit ng kanilang produkto. Ang mga miyembro ng board ay hindi makapaniwala. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagkadismaya. Sa huling pagkakataon, nagsalita si Michelle, ang kanyang boses ay matatag, ngunit puno ng emosyon. Ang lahat ng ito ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa tiwala. Sinira ni Mr. Vargas ang tiwala ng kumpanyang ito, ng mga empleyado nito, at ng mga kliyente nito. At nang malaman niyang malapit na siyang mabisto, tumingin siya ng diretso kay Ricardo. Ginamit niya ang pinakamahalaga sa akin para takutin ako. Ginamit niya ang buhay ng aking ama. Ang huling revelasyong yon ang sumira sa lahat. Isang miyembro ng board ang tumayo. Tama na yan. Narinig ko na ang sapat. Ito ay isang malaking sabwatan. Desperadong sigaw ni Ricardo, itinuturo si Michelle at Victoria. Sila ang may pakana ng lahat ng ito para agawin ang kumpanya sa akin. Kung sabwatan ito, Ricardo, sabi ni Victoria, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Paano mo ipapaliwanag ito? Pinindot ni Victoria ang kanyang sariling remote. Lumabas sa screen ang isang huling piraso ng ebidensya. Isang malinaw na video. Kuha ito mula sa isang CCTV camera sa lobby ng isang hotel sa Zurich. Nasa video, si Ricardo Vargas, personal na nakikipagkamay at nag-aabot ng isang maleta sa isang lalaki, ang multo, na si Hans Gruber. Ang petsa sa video ay tumutugma sa petsa ng isa sa mga pinakamalaking bank transfer. Iyon na ang huling pako sa kanyang kabaong. Walang nang nagsalita. Si Ricardo ay nakatingin lang sa screen, ang kanyang bibig ay nakabukas, ang kanyang mundo ay gumuho sa harap niya. Ang bitag ay nagsara. I move for the immediate and unconditional termination of Ricardo Vargas as CEO and Chairman of the Board. Sabi ng pinakamatandang miyembro ng board. I second the motion. Sabi ng isa pa. All in favor? Lahat ng kamay ay itinaas, maliban kay Ricardo. Ikaw, bulong ni Ricardo, nakatingin kay Michelle, ang kanyang mga mata ay puno ng purong pagkamuhi. Sinira mo ang buhay ko. Hindi po, sagot ni Michelle. Kayo po ang sumira sa sarili ninyo. Habang ineskorta ng security si Ricardo palabas ng silid isang talunang hari na inalisan ng korona, nagtanong ang isang board member. Kung wala na tayong CEO, sino ang mamumuno? Lahat ng mata ay napunta kay Victoria. Pansamantala ako ang tatayong interim CEO, sagot ni Victoria. At mayroon akong unang opisyal na gagawin. Tumingin siya sa buong board, pagkatapos ay kay Michelle na nakatayong tahimik sa gilid. Nais kong hirangin si Miss Michelle Reyes bilang bagong Chief Operating Officer ng Nexus Holdings. Ang katahimikan sa silid ay napalitan ng mga bulungan ng pagkagulat at paghanga. Lahat ng mga mata ay napunta kay Michelle, ang babaeng pumasok sa gusaling iyon bilang isang janitress at ngayon ay nakatayo bilang pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa buong korporasyon. Ang kanyang paglalakbay ay tila isang himala. Ngunit alam niya sa kanyang puso na hindi ito himala. Ito ay resulta ng dugo, pawis at mga luhang hindi nakikita ng iba. 6 na buwan ang lumipas. Ang taglamig ng iskandalo ay napalitan ng tagsibol ng pagbabago sa Nexus Holdings. Ang anino ni Ricardo Vargas ay unti-unti nang naglalaho, pinalitan ng isang bagong kultura ng transparency at integridad na pinamunuan ni Victoria at ipinatupad ni Michelle. Ang dating opisina ni Charlene Lim na naging pansamantalang opisina ni Michelle ay isa na ngayong training room. Ang opisina ni Michelle ngayon ay ang dating opisina ni Ricardo, isang malawak na espasyo sa corner ng penthouse floor na may tanawin ng buong Makati skyline.
Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi ang laki ng opisina, kundi ang laman nito. Sa isang pader sa halip na mga litrato ni Ricardo, kasama ang mga makapangyarihang tao, ay nakasabit ang isang malaking organizational chart. Bawat pangalan mula sa pinakamataas na executive hanggang sa pinakabagong janitor ay nakasulat doon. Sa ilalim nito, isang simpleng motto, bawat isa ay mahalaga. Bilang Chief Operating Officer, binago ni Michelle ang sistema. Naglunsad siya ng mga bagong programa, isang scholarship program para sa mga anak ng mga empleyado, isang upskilling program para sa mga rank and file staff na gustong umangat at isang patas na sistema ng promotion na nakabase sa merito, hindi sa koneksyon. Isang hapon, habang naglalakad siya sa pasilyo, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Ma'am Michelle. Lumingon siya at nakita si Luz Biminda. Ang dati niyang kasamahang janitress ay isa ng ganap na sanitation department supervisor na kasuot ng isang malinis at plansadong uniforme. Luz, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, Michelle, na lang nakangiting sabi niya, ay hindi po pwede, ma'am. Kayo na po ang COO, nahihiyang sagot ni Luz. Gusto ko lang pong magpasalamat ulit. Dahil po sa bagong programa ninyo, yung panganay ko po scholar na sa college. Inhinyero na po ang magiging anak ng janitora, ma'am. Ang mga luha ng pasasalamat ay nangingilid sa mga mata ni Luz. Niyakap ni Michelle ang dati niyang kaibigan. Walang anuman, Luz. Karapat dapat yan sa inyo. Ang mga sandaling tulad nito ang nagbibigay kahulugan sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang pinakamalaki niyang proyekto gayunpaman ay nasa labas ng pader ng Nexus Holdings. Itinatag niya ang Tulay ng Pag-asa Foundation, isang non-profit organization na tinutustusan ng personal niyang pondo at ng malaking donasyon mula kay Victoria. Ang layunin nito ay simple tulungan ang mga mahuhusay ngunit kapuspalad na mga kabataan na makatapos ng pag-aaral at makahanap ng disenteng trabaho ang mga tulad niya noon. Isang Sabado, dinalaw niya ang sentro ng pundasyon. Puno ito ng mga kabataan na abala sa pag-aaral ng computer skills, language lessons, at job interview training. Naalala niyo ba, noong sinabi ko sa inyo na ang pinakamahalagang asset ninyo ay ang inyong utak at ang inyong puso? Sabi ni Michelle sa harap ng mga estudyante. Ang pundasyong ito ay hindi nagbibigay ng limos. Nagbibigay kami ng hagdan, pero kayo pa rin ang kailangang umakyat. Ang kanyang pamilya ay nakatikim na rin ng bagong buhay. Ang ama niyang si Gregorio ay ganap ng magaling. Ang insurance nito ay hindi lang naibalik kundi na upgrade pa. Hindi na siya nagtataksi. Siya na ngayon ang namamahala sa isang maliit na community garden na proyekto ng Tulay ng Pag-asa. Ang kanyang inang si Pilar ay hindi na kailangang magtrabaho sa 3 magkakaibang lugar. Nagtayo ito ng isang maliit na karinderya na naghahatid ng pagkain